Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ay nagpapatuloy sa pagtalakay ng ikalawang Pedro 1:3 hanggang 8. At tayo ay nasa ikatatlong linggo na po sa pag-uusap tungkol sa talatang ito. Noong nakaraang 2 linggo ay tinalakay natin ang tungkol sa kabutihang asal at sa kaalaman. Sinabi natin na kailangang idagdag natin sa ating pananampalataya ang kabutihang asal at ang kaalaman. Ngayong linggo naman po ay aaralin natin ang tungkol sa pagsupil sa sarili. Sinabi natin noong nakaraang linggo na ang pananampalataya ay sapat na para tayo maligtas. Walang kulang sa pananampalataya. At wala na tayong kailangang idagdag pa dito para tayo ay maligtas, sapagkat ang kaligtasan ay natatamo ng tao sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na tumutulong sa Kanya para makasampalataya sa Panginoong Hesus. At hiwalay sa pananalig kay Kristo, tayo ay napapahamak. Ngunit para patunayan o para bigyan ng katibayan na tayo nga ay mga anak na ng Diyos, kailangan nating magsikap na idagdag sa ating sarili ang mga katangian na binanggit dito ni Apostol Pedro. Gusto ng Diyos, bago ako magtuloy mga kapatid, basahin natin yung ikalawang Pedro 1:3 hanggang 9. Unang Pedro, ikalawang Pedro 1:3 hanggang 9. Ang sabi po ay ganito: tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na Siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng Kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako Siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa Kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal, sa kabutihang asal ang kaalaman, sa kaalaman ang pagsupil sa sarili, sa pagsupil sa sarili ang katatagan, sa katatagan ang kabanalan, sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa pagmamalasakit sa kapatid ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan ay kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang sino mang wala ng mga katangiang iyan ay mistulang bulag na nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Gusto ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay makaiwas sa masamang takbo ng mundo. Gusto ng Diyos na sa halip na tayo'y nagapatianod sa masamang takbo ng mundo, ang gusto ng Diyos ay makahati tayo sa Kanyang kalikasan. Naunawaan po ninyo natin ang ibig sabihin nun? Gusto ng Diyos na tayo'y maging kahati niya sa Kanyang kalikasan ng pagka-Diyos. Kung papaano siya, gusto niyang tayo ay maging ganoon din. Ayaw ng Diyos na mananatili tayong kagaya nung kung ano tayo bago tayo nakakilala sa Panginoon. Hinango na tayo ng Diyos doon sa dating tayo. At simula nung manalig tayo sa Panginoong Hesus, ang gusto ng Diyos ay mamumuhay tayo na nagtatapat sa Kanya. At para mangyari yan, ang sabi ng talatang binasa natin sa ikalawang Pedro ay, ibinigay ng Diyos ang lahat ng kailangan natin para makapamuhay ng tapat sa Kanya. Lahat ng kailangan natin para makapamuhay ng tapat sa Diyos.
ay ibinigay na niya sa atin. Walang kulang, mga kapatid. Lahat ay ibinigay ng Diyos. Kailangan lamang nating linangin, pagyamanin, o idagdag sa ating sarili ang mga katangiang sinabi ni Pedro sa talatang binasa natin. Ito daw ang mga katangiang dapat nating idagdag sa ating pananalig. Kabutihang asal, kaalaman, pagsupil sa sarili, katatagan, kabanalan, pagmamalasakit sa kapatid, at pag-ibig. Wala isa man sa mga katangiang ito ang dapat i-ignore. Lahat ng katangiang yan ay mahalaga at dapat ay tinataglay ng Kristiyano. Sabi doon sa verse 8, kailangan nating taglayin at pagyamanin ang mga katangiang ito. Yung salita pong kailangan ay nagpapahiwatig na hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng hindi natin taglayin ang mga katangiang ito. Kung tunay na tayo'y nananalig sa Panginoong Hesus, kailangang taglay natin at pinagyayaman ang mga katangiang ito. Walang Kristiyano ang mananatiling hindi nagtataglay ng mga katangiang sinabi ni Pedro. Yun naman pong salitang upang, doon sa verse 8, kailangan nating taglayin at pagyamanin ang mga katangiang ito upang ang ating pagkakilala kay Jesucristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at ng kapakinabangan. Yung salitang upang ay nagpapahayag ng dahilan kung bakit kailangan taglay natin yung mga katangiang sinabi ni Pedro. Naiintindihan niyo mga kapatid? Merong dahilan kung bakit kailangang taglay ng Kristiyano ang mga katangiang ito. At ang dahilan ay ito, para daw ang ating pagkakilala kay Jesus ay huwag mawalan ng kabuluhan at ng kapakinabangan. Nawawalan ng kabuluhan at nawawalan ng pakinabang ang ating pananalig kay Kristo kapag hindi natin tinataglay ang mga katangiang sinabi ni Pedro. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay, sabi ni Santiago. Kaya kung taglay natin at lalo pang pinaghuhusay ang mga katangiang nabanggit kanina, pinatutunayan nito na ang ating pananampalataya ay tunay. Kapag hindi natin tinataglay ang mga katangiang yan, pwedeng mag-alinlangan ang ibang tao kung tunay nga ba tayong sumampalataya kay Kristo. Anong kabuluhan kung sinasabi nating may pananampalataya tayo kay Kristo, ngunit hindi naman nakikita sa ating buhay ang katibayan nito? Walang kabuluhan yung pananampalataya natin, mga kapatid. Ano? Kaya sabi ni Pedro ay mawawalan ng kabuluhan ang inyong pananalig kay Kristo kapag hindi ninyo tinataglay ang mga katangiang ito. Anong kabuluhan na inasabi mong Kristiyano ka kung hindi mo naman nakikita sa iyong buhay ang mga katangiang ito? Ang ating pananampalataya ay dapat nagbabago ng ating buhay. Dapat binabago ng ating pananampalataya ang ating buhay. Kaya kapag walang nakikitang pagbabago sa ating buhay, pag-aalinlanganan nila kung totoo nga ba o hindi ang ating pananampalataya. At maaring sabihin ng iba, parehas din pala. Ay ba't pa ako magbabago ng pananampalataya? Ay parehas din lamang pala. Ang tunay na Kristiyano ay nagtataglay ng mga katangiang sinabi ni Pedro. At kung hindi natin tinataglay ang mga ito, mapagkakamalan na hindi tayo Kristiyano. Ang sabi sa verse 9, kung wala ang mga ito, tayo ay mistulang bulag at nakalimot na tayo'y pinatawad ng Diyos. Nawawala ng kabuluhan ang pagpapatawad sa atin ng Diyos kung tayo ay hindi magbabago at mananatiling kagaya pa rin ng kung ano tayo noong bago tayo manalig kay Kristo.
Bakit pa tayo pinatawad ng Diyos? Kung ang buhay natin ay mananatiling ganoon pa din, nawawala ng kabuluhan ang pagpapatawad sa atin ng Diyos. At pangalawa mga kapatid, kailangan din nating idagdag ang mga katangiang ito para tayo'y maging higit na kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Ang mga Kristiyano na hindi lumalago, ang mga Kristiyano na hindi nagbabago, ay hindi rin kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos. Para tayo maging kagamit-gamit, kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos, dapat nating idagdag at pagyamanin pa ang mga katangiang sinabi ni Pedro. Ang mga Kristiyanong hindi lumalago ay nagiging katitisuran pa at pasanin ng kapatiran. Tayo'y nagiging pabigat sa iglesia. Samantalang ang lumalagong Kristiyano ay nagkakaroon ng makabuluhan at kapaki-pakinabang na buhay. Tinalakay po natin ang tungkol sa kabutihang asal at kaalaman at sana ay napagpala kayo. Ako'y blessed na blessed, lalo na po doon sa kaalaman. Pwede pala nating tanggapin, lahat tayo ay pwede palang humingi sa Diyos ng kaalaman, kaya hindi natin kailangan manatiling mga mangmang. Pwede pala tayong lahat na maging marunong kung hihingi lamang tayo sa Diyos. Ngayong umaga po ay tatalakayin natin ang pagsupil o pagpipigil sa sarili. Bakit kaya napasama sa hanay ng mga katangiang ito ang pagsupil o pagpipigil sa sarili? Sa Kawikaan 25:28 mga kapatid ay sinabi, ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lunsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. Ang pagpipigil daw po sa sarili ay katulad ng isang tanggulan. Kapag ang isang lunsod ay merong pader, merong wall, hindi siya madaling masakop ng kaaway. Kaya ang isang Kristiyano na walang pagpipigil sa sarili ay walang depensa. Ini-expose natin ang ating sarili sa kaaway at madali tayong naigagapi ng kaaway. Nanganganib ang ating kalagayan dahil wala tayong depensa. Madaling-madali lang na tayo ay tirahin at wasakin ng ating kaaway. Ang mga Kristiyano walang pagpipigil sa sarili ay madaling tudlain ng kaaway at madaling naibabagsak ng kaaway. Aatakihin tayo at sasakupin tayo ng ating kaaway. Palaging makakakita ang kaaway ng pagkakataon o butas para tayo ay itumba. Ang kaaway pa naman natin laging aktibo, parang leon daw na umaatungal, umaali-aligid, at palaging naghahanap ng masisila. Kaya pag ang Kristiyano hindi nag-aaral magpigil sa kanyang sarili, ini-expose niya ang kanyang sarili para siya'y atakihin ng kaaway. Kaya kung hindi pa po tayo marunong magpigil ng sarili, hello, mga kagaya kong maiksi ang pasensya, kung hindi pa tayo marunong magpigil ng ating sarili, kailangan nating idagdag at pagyamanin. Hindi naman sinabing wala tayong pag-asa mga kapatid. Alam niyo po yung utos na idagdag. Ibig sabihin ay pwede nating matutunan. Amen? Kasi ba tayo autusan ng Diyos na idagdag yon kung hindi pala posible yon, kung imposible pala yon? Naunawaan niyo mga kapatid? Kaya wag nating akatiwera na ipinanganak na akong ganito. Ay hindi ko mo ipinanganak tayong ganun, ay mamamatay tayong ganun. Kasi nang iutos sa atin na idagdag, ibig sabihin ay pwedeng idagdag. Maaari nating matutunan at maidagdag sa ating sarili. Ngayon, paano po ba ang magpigil sa sarili? Ang ating teksto po na pagbubulayan ngayong umaga ay nasa unang Korinto 9:23 to 27. Unang Korinto 9:23 to 27. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita
upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Paano po ba magpigil sa sarili? Una, ang pagpipigil sa sarili ay intentional, sinasadya. Sa unang Korinto 9:27 ay sinabi, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Ang pagpipigil po sa sarili para kay Pablo ay intentional. Pinahihirapan ko, tinitikis ko, sinusupil ko. Kailangan sadyain, mga kapatid. Hindi automatic sa tao ang magpigil ng sarili. Ito'y isang bagay na kailangan nating sadyaing gawin. Kahit pa tayo mahirapan, hindi po madali ang magpigil sa sarili, mga kapatid. Struggle is real. Hindi madaling magpigil sa sarili. Tayo pa namang mga tao, mahal na mahal natin ang ating sarili. Ang gusto natin, ang ating katawan ay ini-spoiled natin. Ang gusto natin ay maalwan. Ang gusto natin pinasusundan ang lahat ng gusto ng ating katawan. Doon tayo masaya kapag napapasundan natin ang gusto ng ating katawan. Ngunit hindi ganun ang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia ay, ang sinasabi ni Pablo ay ganito, pinahihirapan ko ang aking katawan. Sinusupil ko ang aking sarili. Inasadya po ni Pablo. Si Pablo po ay kagayang-kagaya din natin. Siya po hindi libre sa mga nasa ng laman. Siya ay taong kagaya natin. Pero ang ginagawa ni Pablo ay dinidisiplina niya at pinasusunod niya ang kanyang sarili sa tama. Hindi niya pinagbibigyan kung ano ang gusto ng kanyang katawan. Kaya kahit pa nakakaranas tayo ng mga pagnanasang hindi maka-Diyos, kailangan sadyain nating supresin yun. Alam niyo po yung inasupres? Yung kasirola, pag nakulo na, inatulak nung kulo, yung takip ng kasirola, naangat yung takip ng kasirola. Pag inasupres, anong inagawa mo? Inapatong mo yung kamay mo doon sa takip ng kasirola para hindi siya tumaas. Inasupres. Ganun po ang inagawa ni Pablo sa mga pagnanasang makalaman. Hindi siya nakikiayon kung ano ang nasa ng kanyang laman. Sinisikil niya, tinitikis niya ang pagpipilit ng laman. Sabi ni Pablo, pinahihirapan ko ang aking sarili. Kahit nahihirapan, inatiis niya, inapilit niya. Sa ibang salin po, yung salitang pinahihirapan ay isinali ng ganito. Sa NIV, I strike a blow to my body and I make it my slave. Ginagawa kong alipin ang aking katawan. Ano po ba ang ginagawa ng alipin? Siya'y sunod-sunuran sa kanyang amo. Kaya ako ang amo ng aking katawan. Pinasusunod ko ang aking katawan kung ano ang aking gusto. Ang aking katawan ay alipin ko. Yun po ang ibig sabihin ng talata. Walang magagawa ang aking katawan na hindi ko pinapayagan. Ang pwede lamang gawin ng aking katawan ay yung pinapayagan kong gawin. Sa New Living Translation ay ganito, I discipline my body, training it to do what it should. Ganda ng translation na yun, ano? To do what it should.
Ang pinapayagan ko lamang na gawin, inasanay ko yung sarili ko. Ang pinapayagan ko lamang na gawin ng aking katawan ay yung dapat nitong gawin. Yung hindi nito dapat gawin, hindi ko pinapayagang gawin ito. Naiintindihan niyo mga kapatid yung bigat ng word na yun, ha? Yung hindi nito dapat gawin, pinipigilan ko, hindi ko pinapayagang gawin ng katawan ko. Ang pinapayagan ko lamang gawin ng katawan ko ay yung nararapat nitong gawin. Berean Literal Bible. I bring it to servitude. Alam niyo yung word na servitude? Sunod-sunuran. Naglilingkod ang katawan ay naglilingkod sa akin. Ang katawan ko ay naglilingkod sa akin. Ganun mga kapatid ang ibig sabihin nung idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang pagpipigil sa sarili. Intentional, inasadya natin. Napigilan ang mga pagnanasa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. At ang inapayagan lamang natin na gawin ng ating katawan ay ang mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Pinasusunod natin ang ating katawan sa gusto nating gawin ito. Sa gusto ng Diyos na gawin sa ating katawan. Gawin natin sa ating katawan. At gagawin lamang ng ating katawan kung ano ang pinapayagan nating gawin. Kaya hindi natin pwedeng maikatwiran mga kapatid na ay papaano naman ay sinagad niya ang pasensya ko. O kaya naman ay papaano tinukso ako. Yun ay pangangatwiran lamang natin para i-justify ang ating ginawa. Pero ang totoo mga kapatid ay hindi natin maisisisi sa iba kung bakit nagawa natin ang mga bagay na hindi natin dapat ginawa. Dapat idinadagdag ng Kristiyano sa kanyang pananampalataya daw ang pagpipigil sa sarili. At ang tao pong nagpipigil sa sarili ay mapagbantay. Siya'y palaging alerto, palaging aware, palagi niyang pinapakiramdaman ang kanyang kapaligiran. Dinadama niya kung sa paligid niya ay mayroong bagay na pwedeng makapagpatumba sa kanya. Pwedeng makapagpabagsak sa kanya. Hindi tayo parang mga walang muwang na nagapatianod lamang kung ano ang mangyari. Kapag mga kapatid ang attitude natin ay ganun, na nagapatianod lamang tayo kung ano ang pwedeng mangyari, mabibiktima ngani tayo. At magiging makakahulagpos tayo at makakawala tayo sa pagpipigil sa sarili. Kaya ang Kristiyanong mapagpigil sa sarili ay binabantayan ang sarili. Hindi natin pinagbibigyan ang bawat ginugusto ng ating katawan. Pinipili lamang natin sa mga bagay na ginugusto ng ating katawan ay pinipili lamang natin kung ano ang papayagan natin na gawin natin ito. Gawin nito. Kailangan natin gumawa ng paraan para tayo ay makapagtimpi. Si Jose, nung inatukso siya nung asawa ni Potiphar, tumakas siya. Ba't ka magalagi dyan? Kung nandyan ang tukso, umalis ka dyan. Nainawa niyo mga kapatid, yung taong nagapigil ng sarili, naalis siya dun sa lugar na siya ay matutukso. Ay alam mong nandun ang tukso, doon ka papunta ng punta, ay hello. Nagawa po tayo ng paraan kung paano natin mapipigilan ang ating sarili sa paggawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Kapag nagagalit ka na, huwag mong gagatungan yung galit mo. Ikaw na ang gumawa ng paraan sa sarili mo para pigilan ang magalit. Lagi din nating i-check ang ating emosyon. Kasi bakit tayo nagagalit? O bakit tayo nakakapagsalita ng masakit? O bakit tayo nakakapagdabog? O nakakapagpakita ng masamang ugali sa iba? Kasi hindi natin ina-check yung ating emotions. Kung ano kasi mga kapatid ang laman ng dibdib mo, yun ang nakikita sa kilos mo. Kaya para maging mapagpigil sa sarili, meron tayong kailangang gawin sa ating emosyon. Kung nagalit ka kanina, i-check mo yung emosyon na yun, patawarin mo yung taong nagalit sa'yo. At kumalma ka, magpakalma ka.
sa Panginoon. Huwag mong ahayaan na nandyan yung galit na yan. 1 linggo na, galit ka pa din. Makakahulagpos ka nga pag hindi mo chinek. Meron tayong kailangang gawin. Intentional, mga kapatid. Ang sabi ni Pablo sa unang Korinto 9:26, kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba ay ako naman ang itakwil. Pansinin po ninyo yung salitang tumatakbo patungo sa tiyak na hangganan. Meron tiyak na goal si Pablo na gusto niyang marating sa kanyang buhay. Kayo po ba'y may goal sa inyong buhay, sa inyong sarili, mga kapatid? May goal ba kayo? Meron ba kayong tiyak na hangganan na gusto ninyong maabot? Meron kayong tiyak na tudla kung ano ang gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo? Si Pablo po ay meron. At para maabot yung goal niya para sa kanyang sarili, pinahihirapan niya ang kanyang katawan. Sabi ni Pablo, hindi man ako nasuntok sa hangin. Alam niyo po yung nasuntok sa hangin? Nandini yung kalaban sa boxing, ay dini ka nasuntok. Wala kang sinuntok, hangin lang yung sinuntok mo. Ay nandini yung kalaban mo, dapat dini ka masuntok para masapul mo yung kalaban mo. Naunawaan niyo yung nasuntok sa hangin? Nagapakapagod ka na wala namang nangyayari sa iyong pinagpaguran. Sabi ni Pablo, hindi ganun ang ginagawa ko. Determinado ako, alam ko kung saan ko dinadala ang buhay ko. At lahat ng bagay na ginagawa ko'y para marating yung goal na yon. At lahat ng bagay na hindi makakatulong para marating yung goal na yon, hindi ko ginagawa. Pinipigil ko ang aking sarili. Sinusupil ko ang aking sarili. Sinasadya, mga kapatid. Kung wala kayong gagawin para pigilan ang inyong mga pagnanasa, it will go unchecked. It will go out of control. Ang kumukontrol ng ating sarili ay tayo din. Huwag nating hayaang maging out of control. Kaya sabi ni Pablo, pinahihirapan ko ang aking katawan, sinusupil ko ang aking sarili, baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Sa ibang salin po, yung salitang itakwil ay ang ginamit na salita ay disqualified. Baka pagkatapos ng aking paglilingkod at pangangaral sa iba, ako naman ang madisqualify. Nakakalungkot na makita ang isang Kristiyano na mahabang panahon na naglingkod sa Panginoon at sa isang pagkakataon ng kanyang buhay ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili na makagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. And all of a sudden, wala na siya. Hindi na siya naglilingkod sa Panginoon. Nahihiya na siyang bumalik. Hindi na rin niya maipaglingkod ang kanyang sarili dahil ang pakiramdam niya na disqualify na siya. Pwedeng mangyari yun. Na pagkatapos ng mahabang taon ng ating paglilingkod sa Diyos, ay bigla tayong madisqualify. Kaya sabi ni Pablo, para hindi mangyari yon, inasupil ko ang aking sarili. Ayaw kong madisqualify. Gusto kong matapos ang takbuhin na ito. At alam ninyo mga kapatid, malapit ng pugutan ng ulo si Pablo sa Roma, ang sabi niya, I have finished the race. Tinapos ko ang aking takbuhin. Sana all. Tayo ang may control kung ano ang mangyayari sa ating sarili. Kung ano ang papayagan natin na mangyari sa ating sarili. Ang mga bagay na magiging dahilan para mabigo ang mabuting minimiti ng Diyos para sa atin ay kailangan nating supilin. Hindi ako sumusuntok sa hangin, sabi ni Pablo. Mga kapatid, huwag tayong gawa lang ng gawa basta makagawa. Bantayan natin ang ating mga ginagawa. Makakatulong pa ba sa akin ito para maabot ko ang goal ko? O ikinakapahamak ko na itong ginagawa ko? Utusan natin ang ating katawan na gawin lamang kung ano ang mga bagay na makatutulong sa atin para maabot natin ang goal natin at ang goal ng Diyos para sa atin. At ang tao mapagpigil sa sarili, mga kapatid, ay hindi nagdaragdag ng problema sa iglesia.
Siya'y nakakatulong sa iglesia pero hindi siya nagdaragdag ng problema sa iglesia. Sino ang mga taong nagbibigay ng problema sa iglesia? Yung mga taong sa isang punto ng kanilang buhay ay nakalimot magpigil ng sarili. Huwag tayong pasaway. Turuan natin ang ating sarili na magpigil. Pangalawa po, ang pagpipigil sa sarili ay personal. Kanina ay intentional, sinasadya, tinitikis. Ngayon naman ay personal. Unang Korinto 9:27, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Pansinin po natin mga kapatid yung pinahihirapan ko ang aking katawan. Sinusupil ang sarili. Sino ang nagpapahirap? Ako. Sino ang pinahihirapan? Katawan ko. Alin ang sinusupil? Sarili ko. Personal. Sino ang may katungkulan na supilin ang sarili mo? Ikaw. Ang ating asawa, anak, pamilya, kapitbahay, pastor, members ng church, sila ay katulong lamang natin para supilin natin ang ating sarili. Pero ang may pangunahing katungkulan na supilin ang sarili mo ay ikaw. Kahit gusto ng mga kasama mo na supilin ka, pag ayaw mong magpasupil, wala silang magagawa. Naiintindihan niyo mga kapatid? Kahit gustong-gusto ng iba na supilin ka, pag ayaw mong magpasupil, wala silang magagawa. Kaya ang talagang may katungkulan na supilin ang mga pagnanasa mo ay ikaw din yun. Ikaw mismo ang gagawa ng paraan para supilin ang sarili mo. Hindi mo yun pwedeng iasa sa iba. Ang pagsupil sa sarili ay katungkulan mo sa iyong sarili. At kahit mahirapan ka o kahit mahirap yang gawin, kailangan mo pa rin gawin. Yung talata natin kanina sabi, kailangang taglayin at pagyamanin. Yun ang sabi ng talatang binasa natin kanina. Kahit mahirap ang pagsupil sa sarili, yan ay kailangan mo pa rin gawin. Ang halimbawa niyan mga kapatid, yung mga doktor at mga nurses, gusto ba nilang magtrabaho sa hospital sa panahong ito ng COVID? Ayaw nila. Hanggat maaari, ayaw nila. Gusto nila ay magtigil sa bahay at hindi sila ma-expose sa COVID. Pero dahil sa kanilang tungkulin, kailangan nilang pumasok at magtrabaho sa hospital. Ang magpigil ng sarili ay tungkulin natin sa ating sarili. Kaya kahit mahirap, kailangan nating gawin. Hindi natin pwedeng ikatwiran na, ay ganito na ako, ay bahala ka. Kung hindi mo ako matanggap, ay bahala ka sa buhay mo. Kailangan nating supilin ang ating sarili. Kung nauunawaan ng Kristiyano na ang magtimpi ay katungkulan niya sa kanyang sarili, magtitimpi siya kahit anong hirap. Kailangan kasi natin mga kapatid ingatan ang ating espiritual na kalagayan at patutuo. Kapag tayo hindi nagpipigil ng ating sarili, ang sinisira natin ay yung ating patutuo bilang mga anak ng Diyos. Ang sinisira natin ay yung ating espiritual na kalagayan. Isipin ninyo. Kapag may dumaang maganda at natuksok ang tingnan at habulan ng tingin yun, ang sabi ng Biblia ay, nagkakasala ka na ng pangangalunya sa iyong isip. Kaya kahit paano, yung iyong kaugnayan sa Diyos ay naapektuhan. Hindi na naging malinis ang iyong isip. Kaya ang kalagayang espiritual mo ay apektado. At kapag hindi mo nabantayan ang iyong sarili, hindi yun matigil doon. Maya-maya ay may inagawa ng ibang pelikula sa isip mo ang isip mo. At kapag hindi mo pa yun sinupil, mauuwi yun sa pagiging habit. At kapag yun ay naging habit mo na, unti-unti namamanhid ang iyong spiritual fervor. Yung pagmamahal mo sa Diyos mismo ang naaapektuhan dahil pinapayagan mo na ang kasalanan na mamayani sa iyong isip.
Kaya alang-alang sa ating espiritual na kalagayan at alang-alang sa ating patutuo, tungkulin natin na bantayan ang ating sarili at pigilan ang ating sarili. Tayo ang magpapasya sa ating sarili, na pipigilan natin ang ating sarili. Magpakasama-sama na ang sitwasyon, mga kapatid. Magpakasama-sama na ang sitwasyon sa paligid mo. Walang magagawa ang pangit na sitwasyon para ka ipahamak hanggat pinipigilan mo ang sarili mo. Palagay ko'y mag-agree kayo dyan sa sinabi ko na yan. Ano? Magpakasama-sama na ang sitwasyon. Walang magagawa ang sitwasyon para ka ipahamak hanggat pinipigilan mo ang sarili mo. Kaya katungkulan natin sa ating sarili ang magpigil. Ang sabi ni Pablo sa ASND version sa Tagalog, ang sabi ganito, upang sa aking pangangaral sa iba ay hindi ako masumpungang hindi karapat-dapat. Upang sa aking pangangaral sa iba ay hindi ako masumpungang hindi karapat-dapat. Kapag daw hindi tayo nagpipigil ng ating sarili, tayo ay nagiging hindi karapat-dapat. Tayo ay mga anak na ng Diyos. Pero kapag hindi tayo nagpipigil ng ating sarili, tayo ay nagiging hindi karapat-dapat. Hindi karapat-dapat na anak ng Diyos, hindi karapat-dapat na lingkod ng Diyos, hindi karapat-dapat na pastor, asawa ng pastor, anak ng pastor. Naunawaan natin, mga kapatid, na di-disqualify tayo. Kaya upang maging karapat-dapat, kailangan nating pakapigil-pigilin ang ating sarili. Iniaakma natin ang ating pamumuhay ayon sa pamantayan sa kaharian ng Diyos. Kasi bagamat tayo nasa mundo pang ito, tayo namumuhay na sa kaharian ng Diyos para sa iba. At ang pagpipigil sa sarili, mga kapatid, ay tumutukoy hindi lamang sa isang bagay, kundi sa kabuuan ng ating pagkatao. Halimbawa, saklaw ng pagpipigil sa sarili, yung pagkagalit, masamang ugali, pangimasok sa buhay ng may buhay, katakawan, luho, labis na paggastos, mga bisyo, katamaran, pagiging palaasa, pagkahumaling sa online games, at iba pang kagaya nito. Naunawaan niyo, mga kapatid? Lahat ng bahagi ng ating buhay ay saklaw ng pagpipigil sa sarili. Hindi lamang natin pipigilan ang ating sarili sa isang area, kundi sa lahat ng area na pwedeng ikasira ng ating patutuo, dapat pinipigilan natin ang ating sarili. Lahat ito ay ikapapahamak natin kung hindi tayo marunong na magpigil ng sarili. Ikatlo, ang pagpipigil sa sarili ay pangangailangan. It is a need. Kaya nga kanina yung sinabi ko sa inyo, ang sabi ni Pedro ay, kailangang taglayin ninyo ito at pagyamanin. Kaya ang pagpipigil sa sarili ay isang pangangailangan. Unang Korinto 9:24 hanggang 25, alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Tayo ay parang mga manlalaro. Ang buhay natin sa mundo ay parang takbuhan, marathon. Ang buhay natin sa mundo ay parang paligsahan sa pagtakbo. Ito'y isang marathon. Ang nagsisikap at nagsusupil ng sarili, ang siyang nagwawagi at nagtatamo. Ang sabi doon sa talata ay, lahat ika ay natakbo. Pero yung tao
na sinusupil ang kanyang sarili, siya ang nagkakamit ng putong. Alam niyo mga kapatid, sa marathon, ang gantimpala ay paliit ng paliit. Yung unang-unang makakarating sa finish line, ang atanggapin ay gold. Yung pangalawa, ang atanggapin ay silver. Yung pangatlo, ang atanggapin ay bronze. Lahat ng iba pa ang atanggapin ay consolation prize na lang. At yung consolation prize, paliit din ang paliit yon. Yung una ay 10,000, ang sunod ay 5,000, 2,000, 1,500. Tapos yung mga mahuhuling-huling dumating na ay wala na. Di ba hindi naman lahat ay nagatamo ng gantimpala, ano? Yung mga unang makakarating lang, yun lang ang may gantimpala. Pero lahat ng huling-huling dumating, wala nang gantimpala. Kaya yun ang sinasabi ni Pablo, supilin natin ang ating sarili para tayo'y makafinish ng ating race ng may magandang record. Huwag tayong kulpot. Kasi yung kulpot, alam yung kulpot, ewan ko kung naiintindihan nyo ang salitang kulpot, pero yung kulpot, yun yung huling dumating sa finish line. At ang mga kulpot, wala nang gantimpalang matatanggap. Kaya kailangan nating supilin ang ating sarili kasi darating ang isang araw, nahaharap tayo sa hukuman ng Diyos at ipagsusulit natin kung paano natin ginugol ang ating buhay sa mundo. At tatanggap tayo ng gantimpala ayon sa ating ginawa. Ang iba ay tatanggap ng malaking gantimpala, ang iba ay tatanggap ng maliit na gantimpala, at ang iba ay walang tatanggaping gantimpala. Pagdating, kung babasahin natin mga kapatid, ang Revelations, ang tatanggapin daw natin mula sa Panginoon ay corona, crown. Ay saan po ba isinusuot ang corona? Ay digay sa ulo. O, suot-suot mo yung corona mo. Pagdating sa langit, suot-suot mo yung corona mo. Araw-araw mo suot yung corona mo. Yung mabuti ang ginawa habang siya'y nasa lupa at naging tunay na matapat sa Panginoon, ang laki-laki ng corona. At araw-araw nakikita ng lahat ng tao, suot-suot niya yung kanyang malaking corona. Ako'y nag-imagine lamang ha. Wala ito sa Revelations. Nag-imagine lang ako. Kasi ang sabi ng Revelations ay corona ang ibibigay sa atin. Mga kapatid, nakikita nyo ba na yung putong na ibibigay sa atin ay iba-iba ang laki, depende sa kung gaano tayo naging matapat sa Panginoon. At araw-araw ay nakikita ng mga taong kasama natin kung anong klaseng putong ang tinanggap natin. Kaya tayo kailangang magpigil ng ating sarili habang tayo'y nasa mundo. Kasi ang gantimpalang tatanggapin natin sa kabila ay nakadepende kung gaano tayo naging mapagpigil habang tayo'y nasa mundo. At kapag tayo hindi naging mapagpigil habang tayo naririto sa mundo, wala tayong tatanggaping gantimpala. At araw-araw ay makikita ng mga tao sa langit na wala tayong tinanggap na gantimpala. Ipapahiya natin ang ating sarili pagdating sa kabila. Sabi ng unang Korinto 9:25, ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Forever. For all eternity. Yung putong na tatanggapin mo ay yun na yun. Hindi na magbabago yun. Kaya kung wala kang tinanggap for all eternity, wala kang putong. Kaya kailangan natin magpakapigil-pigil ng ating sarili habang tayo ay naririto pa sa mundo. Sa unang Korinto 3:13 hanggang 14 ay sinabi, unang Korinto 3:13 hanggang 14, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat ang araw na yaon ay ihahayag ng apoy na siyang susubok at maghahayag ng tunay na uri ng gawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay manatili, ang nagtayo nito'y tatanggap ng gantimpala. Ngunit kung masunog, mawawalan siya ng gantimpala. Gayon may maliligtas siya, lamang ay parang nagdaan sa apoy. Maliligtas ka, yung mga Kristiyanong hindi matanggap ng gantimpala, maliligtas siya, nasa langit din siya,
pero parang nagdaan sa apoy. Ang tawag natin dito sa Mindoro ay agaw sunog. Alam niyo po kung ano itsura ng agaw sunog? Nasunog ang palengke ng Pinamalayan. Huwag nawang mangyari. Pero kung halimbawang masunog ang isang palengke, yung lahat ng pwedeng isalba ng mga tindera sa palengke, isasalba nila. Ang iba dun ay may sunog yung kalahati, amoy usok, yung iba ay amusin, yung iba ay maitim. Ang tawag dun ay agaw sunog. Yung mga kutsarang agaw sunog, ano na ang itsura nila? Sabi ng talatang binasa natin ay, maliligtas ang kanilang kaluluwa, lamang ay parang agaw sunog. Ayaw natin mga kapatid na pagdating natin sa langit ay para tayo mga agaw sunog. Naligtas nga, ngunit bahagya ng makapasok sa langit. Ang pagpasok sa langit ay sa pananalig kay Kristo, kaya tiyak na papasok tayo sa langit, pero wala tayong gantimpalang tatanggapin. Kaya para tanggapin natin ang gantimpala, ang sabi ng ating talata sa unang Korinto 9:25 ay, kailangan nating magpigil ng ating sarili. Talagang kailangan nating magpigil ng ating sarili. Hindi sanay ang ating katawan o ang ating sarili sa ganitong uri ng disiplina. Sabi ko nga sa inyo, ang gusto ng ating katawan ay maalwan, maginhawa, masarap. Yan ang gusto ng ating katawan. At hindi sanay ang ating katawan na dinidisiplina natin ito at pinasusunod natin sa ating gusto. Pero si Manny Pacquiao, para manalo, inapahirapan niya talaga ang kanyang sarili. At kita naman nating lahat kung paano inapahirapan ni Manny Pacquiao ang kanyang sarili sa pagtitraining para ihanda ang kanyang sarili sa laban. Malaki ang gantimpala, $1,000,000. Pero ang hirap na inapagdaanan ni Manny Pacquiao, todong inam. Hindi kaya ng ordinaryong tao lamang. Ngunit ganong klase ng pagsisikap ang gusto ng Diyos na gawin natin sa ating sarili. Supili natin ang sarili, pahirapan natin ang ating sarili. Umakma tayo sa uri ng buhay na nababagay sa kaharian ng Diyos. Kung paano dinidisiplina ni Manny Pacquiao ang kanyang sarili, ganun din natin i-focus ang ating isip para supilin at pasunurin ang ating katawan sa kalooban ng Diyos. Saang bahagi ng ating buhay kailangan nating magpigil? Saang bahagi ng iyong buhay kailangan mong magpigil? Iba-iba ang ating kahinaan mga kapatid. Sa isang bagay na malakas ako, ay pwedeng mahina kayo. At sa isang bagay na malakas kayo, ay pwedeng doon naman ako mahina. Kilala natin ang ating sarili. Alam natin kung anong bahagi ng ating buhay ang kailangan natin pakapigil-pigilan. Kilalanin mo ang iyong sarili. Alamin mo kung saan ka mahina. At doon sa bahagi na yun, bantayan mong maigi ang iyong sarili. At disiplinahin mo ang iyong sarili. At pasunurin mo ang iyong sarili. Kung saan ka mahina, doon mo bantayan ang iyong sarili. At doon mo pasunurin ang iyong sarili. Sa ikalawang Timoteo, pasensya na po, Bisaya lang. Ikalawang Timoteo 1:7, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ibinigay na sa atin ang banal na espiritu at siya'y nananahan na sa ating mga buhay. At ang banal na espiritu, ang isa sa mga bunga ng banal na espiritu sa ating sarili ay pagpipigil sa sarili. Kaya ang ibinigay sa ating espiritu ay hindi espiritong nabibigo, kundi espiritu ng pagpipigil sa sarili. Ang sarili natin ay hindi natin kayang pigilan, mga kapatid. Alam natin totoo yan. Kung sa ating sarili lamang tayo maasa, hindi natin kayang pigilan ang ating sarili. Kailangan natin ang banal na espiritu. Ang problema mga kapatid, kapag hindi natin pinapayagan ang banal na espiritu na mapuspos tayo palagi, doon tayo nakakahulagpos. Kapag tayo ang may control ng ating sarili, doon tayo nakakagawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos.
Nakukontrol lamang natin ang ating sarili kapag tayo'y nasa ilalim ng kapuspusan ng banal na Espiritu, kapag tayo'y nasa ilalim ng control ng Holy Spirit. Doon lamang natin nagagawang pigilan ang ating sarili. Kaya ang sekreto talaga, nang sabihin ni Pedro na idagdag ninyo sa inyong sarili ang pagpipigil sa sarili, at sa inyong pananampalataya ang pagpipigil sa sarili, ang talagang sinasabi ni Pedro ay, be ye controlled by the Holy Spirit. Be ye filled with the Holy Spirit. Kasi imposible naman talaga na mapigilan natin ang ating sarili kung nananatiling araw-araw tayo'y wala sa pag-control ng banal na Espiritu. Pansinin ninyo ang inyong sarili, mga kapatid. Yung mga pagkakataong kayo'y nakawala at hindi ninyo napagilan ang inyong sarili, yun ay yung nung mga panahong hindi kapuspos na banal na Espiritu. Tama? Tama po ano? Ang ating mga pagkawala sa control ay nung mga panahong wala tayo sa ilalim ng control ng Holy Spirit. Kaya kailangan natin dumipende at magpasakop sa banal na Espiritu araw-araw. At ang pagpapasakop sa banal na Espiritu ay araw-araw, mga kapatid. Araw-araw natin ginagawa. Every morning, inasabi natin, Panginoon, this is another day. At ngayong buong maghapong ito, Panginoon, ikinukumit ko ang aking sarili sa iyo. Puspusin mo ako, samahan mo ako throughout the day. Maranasan ko ang presensya mo, maranasan ko ang kapangyarihan mo, kontrolin mo ako ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Para sa buong maghapong ito, mananatili akong under ng iyong control. Araw-araw yun, mga kapatid. At habang dumadaan tayo sa maghapon, hindi natin binibitawan ang pagiging alert. Palagi natin pinapansin ang mga pangyayari sa paligid para kung meron mga bagay na pwedeng maka-tempt sa atin na ma-out of control, nakakahingi agad tayo ng tulong sa banal na Espiritu. Panginoon, eto na naman, nakakagalit na naman itong taong ito. Pag hindi ko po mapipigilan ang sarili ko'y masasapak ko ito. Kaya kailangan natin palaging humingi ng tulong sa banal na Espiritu. Sabi ni Pablo, unang Korinto 9:26, kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Sadyain natin, gawin nating intentional ang ating mga efforts kung paano natin mapipigilan ang ating sarili. At gawin nating personal ito, na tayo mismo sa ating sarili ang pumipigil sa ating mga pagnanasa. At pangatlo, mga kapatid, gawin natin ito dahil alam natin na isang araw, haharap tayo sa Panginoon at magsusulit tayo ng lahat ng ating ginawa habang tayo'y nasa mundo. At nawa ay lahat tayo'y magkamit, magtamo ng masaganang gantimpala sa araw na humarap tayo sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, mas madali na pagbigyan ang gusto ng aming katawan. At yun ang natural sa amin. Ngunit sa mga pagkakataong pinapayagan namin na masunod ang gusto ng aming katawan, yun ang pagkakataon, Panginoon, na ipinapahiya namin kayo. Inaalisan namin kayo ng dangal at sinisira namin ang aming mabuting patutuo bilang mga anak mo. Nalulungkot po kami sa mga pagkakataon na yun. At nahihiya kami na humarap sa inyo. Dahil alam namin hindi namin kayo nabigyan ng kaluguran. Nagpapasalamat kami sa paalaala ng inyong salita ngayong umaga, Panginoon. Ang aming mga struggles at ang aming mga kahinaan ay nananatiling yun pa din. Ngunit ngayong umaga ay pinaalalahanan ninyo kami ng kabutihan kung bakit kailangan naming pigilan ang aming sarili. At ng paraan kung paano kami makapagpipigil ng aming sarili. Palagi ninyong ipaalaala sa amin, Panginoon, ang lesson na ito na narinig namin ngayong umaga. At sa mga pagkakataon na sinusubok ang aming katatagan at ang aming pagpipigil sa sarili, ipaalaala ninyo sa amin ang mga prinsipyong narinig namin ngayong umaga. Panalangin namin na simula sa araw na ito, magsisimula kami
sa patuloy na paglago, paglalim, pagtibay, pag-unlad sa aming kaugnayan sa inyo bilang aming Diyos at kami bilang inyong mga anak. Kailangan namin kayo, Panginoon, at kailangan namin kayo araw-araw. Kaya panalangin namin, dakilang Diyos, gagawa kayo sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, isusubdue ninyo, Panginoon, ang lahat ng mga personal na paghahangad namin, ang mga makasariling paghahangad namin. At tutulungan ninyo kami palagi na magnasa, na magpailalim sa control ng banal na Espiritu. I-bless ninyo ang mga pagbubulay namin ng inyong salita. I-bless ninyo ang panahon na ini-spend namin sa pananalangin at sa pakikipagniig sa inyo. Ang mga panahon na yun, nawa, Panginoon, ay maging panahon para patibayin namin ang aming kaugnayan sa inyo. Maranasan ang kapuspusan ng banal na Espiritu. At makaharap, Panginoon, sa mga challenges ng buhay na nagtatagumpay at nagbibigay ng karangalan sa iyo. Sa inyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon